53 years ng paghihintay ng Knicks fans. Finally, may championship na sila. Tapos nandoon si LeBron sa opening night, sa opposite bench, para subukang agawin ang lahat. October 20, Madison Square Garden. Eto na. Para maintindihan kung gaano kalaking deal ang opening night na ito, kailangan muna nating i-feel ang moment ng Knicks. 53 years, dalawang henerasyon ng fans ang naghintay. Ang lolo at lola ng Knicks fans noon. Marami sa kanila ay hindi na nakita ang championship. Ang anak nila, naghintay pa rin. Ang apo nila, finally, nakita na. October 20, bago man magsimula ang laro si Bronson, Towns, Anunoby, Hart at Bridges, ay tatayo sa gitna ng Madison Square Garden. Makuha nila ang rings, tataas ang banner at ang buong MSG. Sobrang lakas ng sigaw na mararamdaman kahit nasa Pinas ka. Tapos, pagkatapos ng lahat ng iyon, lalabas sa opposite tunnel si LeBron James sa 76ers uniform. At ang tanong, nasa isip ng lahat, sirain ba niya ang pinakamagandang gabi ng Knicks fans? Para maintindihan kung bakit pumunta si LeBron sa Philadelphia, basahin natin ang sinabi niya mismo noong July 24. Sabi niya, "This is my last decision. I'm not going for money. I'm not going for family. What am I really playing for at this point? I still want to sacrifice. I still want to work. I still want to grind. I still want to compete to win and to have a chance of feeling of winning another championship." Pakinggan nyo iyon. Last decision. Hindi siya pumunta sa Philadelphia para sa malaking kontrata. 8 million pesos lang. 8 million US dollar ang kinuha niya. Hindi para sa pamilya. Nasa Lakers na si Bronny. Pumunta siya para sa isang dahilan. Championship. At 41 years old, nag-average siya pa rin siya ng 20.9 points, 7.2 assists at 6.1 rebounds noong nakaraang season. Ngayon, kasama na niya si Joel Embiid, si Jaylen Brown, si Tyrese Maxey. On paper, ito ang scariest lineup sa buong East. First game pa lang nila together. And ang kalaban nila ay ang defending champions na pinaka-hostile na arena sa buong NBA. Pressure, understatement of the year. At para sa mga nakalimot na, narito ang reminder kung bakit ito ay mas malaki pa sa regular opening night. Noong nakaraang season, bago pa man dumating si LeBron at Jaylen Brown, pinahiya ng Knicks ang 76ers. Swept sila sa Eastern Conference Semifinals. 4 na laro, 0 wins. Breakdown muna natin ang actual matchup. Sa point guard position, si Jaylen Brown versus si Tyrese Maxey. Parehong elite scorers, parehong clutch. Pero si Bronson ay Finals MVP. Proven na sa pinakamalaking stage ng NBA. Slight edge, si Bronson. Sa wings naman ay si OG Anunoby at Mikal Bridges versus Jaylen Brown at LeBron James. Si OG at Bridges, dalawa sa pinakamahusay na wing defenders sa buong liga. Si Brown at LeBron, dalawa sa pinakamahirap bantayan sa buong East. This is the matchup ng matchups. Toss up. Pero slight edge sa 76ers sa pure talent. Big man, si Karl Anthony Towns versus Joel Embiid. Pareho silang elite scorers. Pero si Embiid, mas physical, mas dominante sa paint kapag health. Edge, Embiid. System, ito ang pinamalaking factor. Ang Knicks, naglaro na ng maraming season together. Alam na nila ang isa't isa. Wala nang adjustment period. 76ers, first game pa lang nila together. Kahit gano'ng kagaling ang 4 na players nila, chemistry takes time. At opening night, walang time. Overall, mas talented ang 76ers on paper. Pero mas ready ang Knicks to play together ngayong October 20.